Po ay unit manager po ng St. Peter Lifeline. At isa po akong broadcast journalist. At ako po ang tribute master po ng St. Peter Lifeline Perby Branch. Ayan. So, ito po ay hindi man St. Peter si Eric, ay ito po ay gagawin ko at alang-alang po sa sining at kultura. So, magandang gabi sa inyo lahat. At ang tribute po na tinatawag, it's a St. Peter Way po ito. Ito po ang programa po na kung saan ay binibigay namin sa huling lamay po ng aming mga plan holder. Ayan. So, ito po ay meron po pinapapalooban po ito ng meron po itong panalangin, meron po itong what you call this, meron po itong eulogy testimonial po, meron flower offering, tapos meron pong pasasalamat. Ito po yung tinatawag na pasasalamat po nang mula po doon sa namatay. Meron din po rito scripture reading, kung saan ay ang babasahin po mula sa scripture ay patungkol po sa mga departed, yung mga yumao po. So, yun po ang ito po ay open sa lahat po ng denomination. Wala pong, hindi po ito, welcome po dito yung kahit na ano bang denomination ninyo. Kung kayo ay Katoliko, Protestante, wala po doon. So, wala po tayong sinasasagasaan dito ano bang reliyon at wala po ano bang pananampalataya o paniniwala. Okay po? Naintindihan niyo po ba tayo? Okay. So, sa mga tayo po lahat ay tumayo para sa isang maikling panalangin. Ayan, magandang gabi na po ako sa inyo at pinanigahan ko na po kayo tumayo at ang ating panalangin ay goes like this. Panginoon, nakikinig ka sa aming mga pagsusumamo. Matagpuan naman namin sa aming mga kalungkutan ang pangaayon ng iyong anak. Kasiguraduhan sa pagdududa at lakas ng loob upang malampasan ang mga oras na ito. Palakasin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Nananalig kami sa iyo at sa iyong malulhating pagkabuhay na maguli. Itinataas namin sa iyo ang aming dalamhati at bigati. Nagtitiwala na babaguhin mo ang pagluluksa tungo sa pagdiriwang nang sa gayon ang minamahal namin na si Eric Robert M. Soco ay mahimlay sa iyong kapayapaan. Ang lahat mo ay magsabi ng Amen. Ayan, Amen. Manatili po tayong nakatayo. Dapat po dito may music pero diretso na po tayo sa scripture reading. Ang ating pagbasa po ay magmumula po sa Aklat ni Mateo, nasa kapitulo 25 hanggang 30. Sino po ba sa pamilya ang pwedeng bumasa nito? Inaalinahan ko po ang isa sa pamilya. Ayan na, mula sa Mateo 11, 25, 30. Hanggang dito sa inyo. Ayan. Hanggang number 5. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin niyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pumatok at magaan ang pasanin ibinibigay ko sa inyo.
Maraming salamat po sa pagbasa ng salita ng Diyos at tayo po lahat ay maupo. Meron po akong hanging question sa inyo. Sino po naniniwala dito na may forever? May forever. May isa po tayong malakas ang loob na nagtaas. So sino pa po? Ang dalawa, tatlo. So mas marami, mas maganda, no? Forever. May forever nga ba? Meron bang tinatawag na eternal? Meron bang ilan pa po? May going? Okay, tatlo lang kayo. Pero ayon po sa scripture, ang sabi po ng scripture ay maliwanag po sa aklat po ng mga ngalan, ang lahat ng bagay po ay may katapusan. May umpisa at may wakas. At ito po ay may hangganan. Amen po ba? Oo, vanity, sabi ganon. Parang kanta, may simula, may wakas. Di ba? May due date. May due date at saka Juna, maging sa ating mga bills, di ba? So, ibig sabihin, magkapatid si Juna at si Judith. Di ba? So, may expiration, kahit yung mga materials, yung mga kailangan natin sa bahay, di ba? Yung mga goods, di ba? May kikita mo, di ba lahat tayo after sa expiration? Hindi lang po yun. Pati ang mga bahay, lahat na nakikita ng ating mga mata, mga structure. Meron pong hanggang kailan lang ang duration, pati mga, pati po yung lahat ng bagay basta kumurupok, nasisira, nawawasak, gaya rin po ng tao. Amen po ba? Ang tao po ay namamatay. So may expiration ng tao. Amen po ba? So, ang scripture pa may sabi noon. Ang sabi po ng aklat ng Ecclesiastes, all are vanishing. Huwag po tayong chini-chase natin yung wind kasi no one can chase the wind. Diba? At lahat ng sino man tayo, ano man ang ating estado sa buhay, lahat ng ito po ay mawawala. Mapaparang wala tayong pag-aari. Maging ang ating mga buhay, hindi po tayo ang may-ari. Amen po ba? Lahat ng ito ay hiram lang. Tayo po ay temporary lang po sa mundong ito. Tayo ay, tayo po ay travelers. Transient, sa madaling salita. So, naglalakbay po tayo. Ang buhay natin ay hiram lang. So, may hangganan ng lahat sa madaling salita. So, habang nakasindi ang ating kandila, tayo ay buhay. Pero once na natupos na ang ating mga kandila, kahit na anong gawin po natin, hindi po nakukuha kahit sa dasal, kahit na ang salapi, hindi kayang dugtungan kahit isang segundo ang ating buhay. Amen po ba? Diba? Kahit na anong sakit mo, hindi kayang dugtungan. Kaya useless. Kaya ang tayo habang nabubuhay, tayo po ay dapat naging instrumento po. Instrumento po ng unang-una because love. Mag-share po tayo. I-bless natin ang iba. Maging channel of blessing tayo, maging instrumento tayo ng peace, kapayapaan, ng pag-ibig, na ang pag-ibig na ito ay galing po sa ating Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. God is love. Hindi natin kayang gawin ito nang wala ang Diyos na namamagitan na sa ating kalagitnaan. Dahil ang Diyos, siya po ang ating source of everything. Amen po ba? Amen. Hindi wala tayong pwede ipagmalaki na tayo ay nasa status na ganito, tayo ay 10 ang degree natin, tayo ay merong mga palasyo, meron tayong pag-aari. Lahat po ito, hindi natin madadala sa hukay. Tandaan po natin yan. Diba? Kapirasong butas lang po ang ating pupuntahan. Kaya dapat maging bahagi po tayo ng mga ito. So, ang Diyos po ay nagpapaalala sa atin, nandyan lang siya, na kailangan natin talaga ang Diyos sa ating buhay. Di ba? Naaalala lang po natin ang Diyos kapag po tayo ay nasa oras de peligro. Amen mo ba? Actually, mga Bible natin. Sino po ba dito ang involved sa mga Bible study? Mga fellowship. Tayo po ba ay nakakapag... Sino ba sa... Alam ko lahat tayo ay may mga Bible sa bahay. Pero kumusta po ang ating mga Bible sa bahay? Hindi ba't mga inaagiw na alikabukan?
Tama ba po? Amen po ba? Hindi natin nagagalaw ang Bible. Pero ang cellphone natin, kahit tayo ay natutulog, nakapikit, nandiyan dyan, nasa tabi natin ang cellphone. Unang gising, cellphone. Paghiga, cellphone. Tama ba po? Real talk lang po tayo ha. Pero dito sa mga bagay na kung saan alam na ano tayo, hindi po nanduduan ang kaligtasan. Ang kaligtasan po, ang salvation ay nanggagaling sa Diyos. Hindi po ito galing sa pamilya. Hindi po kayang ibigay ng ating pamilya ang tinatawag na salvation. Amen po ba? Hindi tayo maliligtas ng ating pamilya o sino man, kundi ang Diyos na kakabitan natin. Ang nangyari kay Eric ay talagang kumbaga sa destiny talaga ito eh. Kasi kung titingnan ninyo, marami tayong sakuna dilubyo na nangyayari sa ating paligid worldwide. May mga lindol, may mga bumuho, merong mga lumubog, may sumabog. Pero tingnan nyo naman, di ba? Yung bushfire, yung wildfire sa California, lahat ng bahay, di ba, nasunog pero may natira. Amen? Wildfire ito, magtataka ka back to bahay nila natira sa gitna. Bakit sumabog ang aeroplano may survivor? Tama ba po? Amen po ba? So, ibig sabihin, hindi ka destined na mamatay. Hindi ka destined na mawala. Kasi may plano pa sa atin ng Diyos. So, dapat po natin isipin na tayo, kapag tayo tumapit sa Diyos, pinanghawakan natin ang pangako ng Diyos, tayo po ay mabubuhay. Kasi meron pong buhay na nakalaan. Magandang buhay. Ano po sinasabi ng Jeremiah 29:11? Ibibigay ko sa iyo lahat ng aking lahat ng I have a good plan for you. Amen po ba? Meron akong magandang plano sa iyo na lahat ng yun ay matutupad. Kung may kung tayo ay susunod. Kasi may mga stipulation, meron tayong sinusunod, so dapat nasundin, di ba? Parang ano lang yan, parang bubugpa ka ng bahay o kung ano man ang gawin, may tatatrabaho pa, merong mga rules. Di ba? May guidelines na dapat natin susundin. Ganun din ang takbo ng buhay. Ano ba ibig sabihin ng Bible? Sino nakakaalam ng Bible at magbibigay ako ng libreng St. Peter sa inyo? Sino nakakaalam ng meaning ng Bible? Ha? Hindi po. Bible kasi Bible. B-I-B-L-E. Ano po meaning nito? Parang tumalabas na acronym kasi siya. Ano pa ibig sabihin nito? Ha? Ay, hindi po. Sige. Sino pa who guess? Who else? Libre St. Peter. Pero hindi ko sagot ang buong plan ninyo ha. Yung unang buwan lang po ang sasagutin ko na followed by your kayo na po ma-responsable. Kasi hindi naman po kami ari ng St. Peter. So, ang ibig mo sabihin ng Bible ay basic instructions before living on earth. It is a basic instruction lang po ito, basic na basic. Pero ang Bible po, itong libro ito na dinidor natin, dinidekma natin, ay ito po ang source ng lahat ng karunungan natin dito sa mundong pinag-aaralan. Di ba? Ito rin po ang maging ano man ang approbation natin, lahat yan ang galing sa Biblia. Naniniwala po ba tayo? Amen po ba? Excuse me, yung doktor, yung pilot, kung ano man ang profession mo, kung ano mang field ka, nandiyan dyan lahat dyan. Nangyari yan at itinadhana na yan. Pero alam nyo, lahat ng ito na nangyayari yung dilubyo sa ating paligid, these things, everything of this will come to pass. Naniniwala ba tayo doon? Lahat ng ito lilipas lang. Pero isa lang ang mananatili. So going back sa ating text, ang sabi po dito, 11:28 po ito po yung memory verse na eh, di ba? Hindi na natin kailangan memorize. Ang sabi po doon yung sa 28 ng Matthew na binasa natin, I come to me all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Katahingahan.
magbibigyan niya ng kapahingahan. Lahat ng lumalapit sa kanya, sabi nga, kayong mga nanganganak, bibigyan ng lubha. Di ba? Pasanin ninyo ang aking pamato at lumapit kayo sa akin at kayo ay bibigyan ko bibigyan ko ng kapahingahan. Dalawa po ibig sabihin ng kapahingahan nito, bibigyan ka ng physical na kapahingahan and spiritual. Amen po ba? Dalawa. Pwedeng ipagpahinga ang katawan mo at pwedeng ipagpahinga din ang ating spiritual. Kasi ang spiritual ay galing sa Kanya. Yung physical ay tayo po ang nag-ano nun. Ang Diyos po natin ay mahabagin. Yung tunay na Diyos kapag po tayo ay humiling, manalangin, ang taong Diyos po ay doon. Saan tumitingin ang Diyos? Ang Diyos po ay tumitingin sa puso. Hindi po niya tinitingnan ang itsura ng tao. Hindi po siya after kung ano man ang physical appearance natin. Kundi tinitingnan niya yung puso kahit yung first century. Yung pagkakaano ng templo, yung temple offering. Hindi po tinitingnan ng Diyos doon yung itsura na nag-o-offer. Ang tinitingnan ng Diyos doon yung puso na nag-o-offer. Amen po ba? Kapag ang puso natin ay sobrang sakdal linis at talagang pure ang ating dun sa pero ngayon talaga ang puso kasi ng tao ay mandaraya Tama? Amen po ba? Scriptural na may sabi na ayon sa Jeremiah na talaga ang tao ay likas na mandaraya. Tanggapin natin yun. That's at ang kabayaran, ang tao likas na makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan, sabi ng Romans 3:23 ay ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kahit kung dumating sa atin ng kamatayan, ito na yun. Kaya itong nangyari kay Eric, hiningi niya na, of course, sino ba hindi, kasi kung mabubuhay si Eric, siyempre, of course, alam din natin na talagang hindi na, di ba, magiging, kahit tayo, hihilingin na rin natin na tayo ay magpahinga. Kasi ang Diyos nakikinig sa puso ng tao, at tinitingnan niya ang puso. Kapag ang ikaw mismo hiningi mo yung talagang kapayapaan na bibigay sa iyo ng Diyos, lalo kung ikaw ay talagang lingkod niya. Amen po ba? At nakita niya sa puso mo yun. Ayaw ni Eric na maghihirap ang pamilya. Ayaw niya na sorry kasi medyo hindi. Oo, nakaka-relate naman na talaga. Kahit yung parents ko, hindi ko rin lang magpahinga. At sa mga siblings natin, hindi ba dyan sa inyo, alam kong sino man sa atin, meron tayong mga miyembro ng pamilya na hindi na sila nagpa-alaga. Hindi na nila magpahinga na sila. Amen po ba? Kasi ayaw din nilang mahirapan tayo. Ganun lang yung masimple. Simple as that. So, yung kay Eric ay talagang natatanggapin na natin, let's move on. Mag-move on po tayo kasi para tayo ay may mangyari sa ating maganda. May hinahanap na kasi sabi nga ng Diyos, huwag kayong mag-alala sapagkat ako ang bahala. Kasi itong tao takot sa kamatayan. Ang tao kasi kapag let's say ayaw ko kang mamatay kasi wala mag-aalaga sa pamilya ko. Wala magpapakain sa mga anak ko, maliliit. May ano pa akong binabayaran, meron akong ganito, meron akong ganyan, ang daming naalala ng tao. Pero kung titingnan natin, Diyos ko my God, ang responsable, pag nawala ka, lahat ng ito, pati mga anak mo maliliit, mabubuhay yan. Lalaki yan, magkakaroon ng sariling pamilya. Bubuhin na kanilang sariling tadhana. Amen po ba? Kahit wala ka, lalaki yan, mga yan. Itinan mo yung ibon, sino ba nag-aalaga sa mga ibon? Yung mga isda, yung mga hayop, sino ba nag-aalaga niyan? Oo nga po, pero ibig sabihin, ang huwag tayong mag-alala sa bukas. Ang alalahanin po natin yung ating mga sarili. Ayan. Depende kasi yun sa interpretasyon. Correct me if I'm wrong. Let's say kung ang pag-iisip natin talagang tayo, hindi po tayo makapag-move. Let's move on po para kung sa maging panatag po para maating natin po yung kapayapaan. Kaya masabi nito, para makarating mo kapayapaan, kailangan tayo ay mag-move on at tatanggapin natin ang katotohanan. Kasi ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin. So yan po ang konteksto ng ating
come to me, actually itong verses na to ay naging kanta, naging timeless music na ang kumanta ay si sino po nakakaalam ng kantang yung Lift Up Your Hands, Basil Valdez. Ano po ba? Sino po nakakaalam ng chorus part nito? Bibigyan ko ng libre sa Peter. Itong ayon sa konteksto na ating binasa. Lift up your hands po. Ano ba ang ano nito? Yung chorus part lang. Diba? Sabi gano'n. Sinabi ko na yung title, given na ha? Oo. Ano sabi dito? Come to me, all of you, diba? May kantang lift up your hands. Ano sabi doon? Yung kanta, yung chorus part lang, kahit namamalik tayo, ganito, sabayan nyo lang po ako. Sabi doon sa kanta ay, yung chorus part na, and he said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Diba? Come to me, all of you are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you. Ano daw bibigay? Rest. Ayan. Yung po sinabi, kapahingahan. Ayan. Okay. Yun po ang ibig sabihin doon, rest. Ayan, doon po tayo, doon natin tinatapos ang ating pagbasa at yung konteksto po ng ating binasa ay yun po ang interpretasyon. Okay, this time ay let's moving on po tayo sa ating next portion. Ang portion po natin ngayon ay okay, ito po yung tinatawag na eulogy testimonial this time. Itong portion na ito, mag-move on po tayo sa eulogy testimonial. Yung magbibigay po ng testimonial tungkol po sa magpapahayag ng tungkol sa mga experience nila nang nakasama nila si mga inspirational whether na yung time na nabubuhay itong si Eric. Diba? Kung ano mga aral, lesson ang natutunan nila at kung ano ang masasabi nila para kay Eric. Ayan. Okay. Maraming salamat Panginoon sa pagkakataon ito. Dalangin namin sa portion na ito ay bigyan mo po ng lakas ng loob, tibay ng dibdib ang lahat ng mga nagmamahal kay Eric na magbibigay ng kanilang mga testimonya at nawa ay patuloy mo silang gabayan at patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan at ang kapayapaan po ay ibigay mo po sa bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, tatawagin ko po ang mga magsasalita po. Of course, unahin natin ang first family. Tawagin po natin yung makapagsasalita ba itong mga anak niya? Makapagbibigay ba ito ng testimony? Sino ang pwede mo sa So, ikaw na muna. Si EA ba ito o si UE? UE, okay, UE. Hawakan mo rin ito. Ano ba sasabi mo? Papa, I love you so much. Thank you sa pagkikita namin. Ang araw ng kultura. Ano masasabi mo kay Papa? Ano gusto mo sabihin kay Papa? Papa, I love you, miss kita. Yes na kita. Okay, maraming salamat Yuri. Isunod naman natin yung isa pa. Anak din ito, no? Lalaki. Pwedeng magsalita siya si EA. Hello. Okay na si EA. Mamaya na kausap pa ako, tawagin mo na. So
Pagdating kung may ginagawa si EA, ano naman na tayo, punta na tayo kay White. Kay ano, kay Antoinette. Si Mama Antoinette. Yung wife. Pwede na kay Antoinette? Ha? Wala pa siya? May matanda na pinapag-usap sa kanila niya. Ah, okay, so ikaw na muna. Okay, bigyan na natin sa kanyang ano, kay Mother. Kay Ma'am, ano, kay Ma'am Open. Okay, okay. Tapos, gusto mo palas ka na o unahin mo na ang mga kapatid mo? Oh, tita, hindi ka na. Ikaw na muna. Mauna ka na muna. Ilas na natin si Mother. Kaya mo yan. Para matapos natin kasi marami kayo eh. Good evening po sa inyong lahat. Ako po pala yung tita ni Eric Robert, kapatid ng mami niya. Nais ko rin po pasalamatan ng mga kaibigan niya na sa pagmamahal na binigay nila sa pamangkin kong si Eric Robert. Yung si Eric Robert po, magkakasama po kami nung bata siya. Lagi ko po siyang dala-dala. Dahil busy po yung mother niya, so lagi ko po siyang bit-bit. Lagi, ayun, kahit saan po ako magpunta, dinadala ko po siya. Ngayon po, nagkahiwa-hiwalay po kami. Nagkanya-kanyang bahay na. Ayun na po. Hindi ko na po siya nagabayan dahil nagkaroon din po ako ng mga problema. Ngayon po, nalaman ko yung mother niya nakapag-abroad at nagkaroon na rin siya ng pamilya. Naging masaya po ako para sa kanya. Yun lang po naman ang gusto kong mangyari. Pero ngayon nga po, hindi ko po matanggap ang nangyari ito. Mahal na mahal ko po ang pamangkin ko. Ayun, sana po, wish ko lang po na magkaroon ng justice sa nangyari po sa kanya. Ayun lang po. Ayun, maraming salamat po tita. At si Mother po pinakalas na natin. So, mga kamag-anak ito, no? Yung kanyang sister-in-law na si, sunod natin, si Rox. Rex. Rex ba to o Rox? Roxanne, okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko lang po magpasalamat. Maraming salamat po Eric sa lahat ng salamat sa pinaramdam mo sa akin na hindi ako iba. Tinatawag mo pa akong anak. Maraming salamat sa kabutihan na ginawa mo, sa pinaramdam mo sa akin na mahal mo ako, hindi ako iba sa'yo. Hindi ko pa rin tanggap yung nangyari. Nasa isip ko lang na nasa
miss na kita. Miss ka na namin. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa pagpapayo, sa pagpapaalala lagi. Mahal na mahal kita. Okay, maraming salamat, Rox. Naiintindihan ka namin. Isunod natin another sister-in-law, si Chin naman. Okay, si Chin. Good evening po sa lahat. Alam ko po yung lahat nandito ay nagtotoo nagmamahal kay Kuya Eric. Napakasakit na sa amin. Bago pa sa mga pamangkin ko kay ate. Alam mo, hindi talaga niya kami pinapayagan umuwi sa ama. May offer siya dito kahit mama niya makikipag-usap siya, hindi na kami umuwi. Pero dahil may iniisip din ako, bago siya umalis nun inilip niya kami sa kwarto. Nakipag-ano talaga siya sa akin, kaya hindi ko matanggap na ganun din nangyari sa kanya. Bago pa siya umalis ng birthday niya, binigyan ko siya ng tubig. Sabi niya, Jen, salamat dahil nandito kayo, nararamdaman niyo po yung pagmamahal. Sabi nga niya nun, uuwi ka na, hindi ko naman na-experience. Bibiyagi ako. May lamin yung tiyan ko, may sinangag. Kasi, nakunting, ano nyo lang sa kanya, effort, malaki rin sa kanya. Kahit na pagsasangag lang. Yung pagmamahal, maraming tulong ko talaga sa kanya. Kaya, bago siya matulog, sabi niya po kay Mark Lodge, call me if you need me. Pero siya naman yung naglaman. Siya yung walawin ni Mark. May pagtatampuhan, hindi naman talaga may iwasan yan. Kami din. Pero mas pinipili namin ang pagiging pamilya. Pareho kami matampuhan eh. Dahil hindi talaga kami nag-ano. Pero dahil nga mahal namin yung isa't isa, bilang pamilya, pinipili namin. Sabi ko pa kay ate, yung birthday niya, ano balak natin, sabi niya, bibiyahe. Ganyan ka naman, pag bibiyahe mo lagi, pag birthday mo lagi ka bibiyahe. Sabi niya, hindi, uwi siya ng din. Uwi siya ng din. Ano namin siya, surprise, ano, ganyan. Bigla mo yung tayo. Pala yun, mabuti na lang na parang tandaan ko sa kanya, papa siya, wala. Yung turing niya sa mga anak ko, hindi po mangkin lang. Yung turing niya sa mga anak ko, mga anak niya talaga. Eh, yung mga anak ko niya sasaktan na pagpapalas, pagpapalaan niya. Kaya yung sakit ng kapit ka, Eric. Hindi ko man masabi sa anak ang mahal pa ko sa salamat sa pagmamahal. Tulong mo, lalo na kay Mark. Pinipilit mo mga si Mark. Pero wala na sinagali si Mark. Paalam sa lahat. Salamat po. Maraming salamat,
chichinin yun, ano? Okay. Yung reminder lang po natin sa mga susunod po magsasalita, ano na lang po natin yung what we call this, yung mga yung masasabi niyo about Eric, and then kung ano yung mga magandang nagawa niya o nagawa ninyo, magkasama kayo din po ano yung masasabi niyo sa kanya. Oo, short lang, concise, brief, parang ganun. Yung, tagdaan po natin yung ABC of sharing na lang. Okay. Sunod natin yung mother-in-law na si Mirna. Hindi ba siya? Sige po. Ano rin nagsalita? EA. Chance mo na yan, A. Oo, sabi mo na sabihin. Sila ba sila alam na Ang sabi ko sa inyo na, ako po yung mama ni Tonet. Kaya pumunta ako dito dahil kay Eric kasi hindi muna ako magbabakasyon ngayon na sa akin. Sinabi niya sa akin, bakit hindi ako magbabakasyon? Huwag muna. Sa ano na lang daw birthday ni Yumi. O sige, nagkausap pa kami nung birthday niya ng video call. Bait ni Eric sa amin. Pag pumupunta ako dito sa Maynila, nag-aagawan sila ni Mark, magsasalubong sa akin. Kung sinong nauna siya ang sumasalubong sa akin. Kaya hindi ko matanggap na ganyan na siya. Hindi ko kasi maisip na magkakaganyan siya. Bakit siya pa? Dami namang grab dyan. Siya pang nakabok. Kaya naaawa ko sa kanya kasi hindi pa niya gusto mamatay. Inaano lang yung mga anak niya. Kawawa. Mabait sa ama si Eric. Nalagaan niya yung mga anak niya. Lalo na magkano siya ng babae. Kasi hulaan ko yun. Nagbuntis ito rin. Sabi ko, hulaan ko babae yan. Sabi niya, sana magkatotoo ma. 3 araw nagpaltrasal si Kulit, nagkatotoo babae. Tuwang-tuwa siya, pinarga niya ako, pinainom niya ako kasi nahulaan ko babae. Palagi kami nagbabanding-banding dito. Kaya hindi ko yan makalimutan sa Eric. Sana kung pumatay sa'yo, mamatay na rin. Salamat po. Maraming salamat po, Nanay Mirna. Ayan, isunod natin yung second father ba ito? tatay po yan. Si Papa ano to? Si Papa Raul. Si Papa Raul ba? Pwede available? Pwede na ba si Papa Raul? Ako po yung tinatawag natin ni Eric na Papa Raul. Nakilala ko po si Eric 2016 doon sa grupo namin sa English na Kamanaga Iligpitin. Naging malapit po sa akin si Eric kasi ang anak ko po puro babae 4. Siya po yung halos panganay ko na tinuturing sa aming pamilya. Lahat po ng kailangan kumitan mo siya suko sa family niya sa kung paano niya papatakbuhin na maayos. Kinukuha niya po yung opinion ko. Ganun po siya kalapit sa akin. Kaya nagtataka po kasi yung siguro at ang tawag niya sa akin ay Papa Ray. Ako din po ang nagbansag sa kanya ng bunso. Kasi doon po sa grupo namin, si Eric po ang pinakabata. Kaya ang tawag ko po sa kanyang bunso, hanggang sa yun po,
tuloy-tuloy yun. Wala kaming putol na komunikasyon. Hanggang sa hindi na ako ng PTNBS noong pandemic. Siya naman ngayon yung kinukuha ko reliever doon sa DOTR. Kahit po meron niyang biyahe, basta ako humiling sa kanya. Siya, papasok sa kanya. Si Bunso po ay masarap kasama kasi napakakwela. Masyado siyang open-minded, saka marami po siyang plano. Lalong-lalo na ngayon, siya na rin yung dahilan ba't nabalik po ako ulit sa TNBS. Kasi nga, gusto niya lagi na ako kasama. Ngayon, siya po ang ginawa namin presidente. Ako po yung kanyang busy. At nandiyan po si Jen na aming chairman. Sila po yung dahilan kung ba't namin nabuo yung bago namin grupo na Mandilupa. Marami po plano si Eric, lalo-lalo na sa pamilya. Yung masakit, hindi po kasi maganda yung pagkawala niya. Hanggang siguro ng karamihan na magkasakit sa pagod. Pero ito po kasi hindi. Binawi sa kanya na hindi dapat pa. Una-una, hindi pa po ng mga anak ni Eric. So, masakit sa mga iniwan. Ang masasabi ko lang po, si Tunet, nagpakatatag ka lang. Kaya mo yan. Bunso, bahala ka na sa pamilya mo, gabayan mo sila. Nandito pa rin paparaon mo. Salamat. Maraming salamat po. Tatay Raul, akala ko kanina talagang tatay, no? At hindi natin alam itong susunod natin ay talaga bang brother ito o tol lang ang tawagan talaga nila. Tol Ben. Ang tawagan na ito o brother lang ito, okay? Sa lahat, sa mga pumunta, sa magulang ni Syo, sa asawa niya. Hindi ko alam paano umpisahan mo kwento between sa akin. So ako na rin parang pangalawang asawa niya. Sa hahaba ng biyahe niya, sa araw-araw na magkasama kong dalawa. So lahat ng kwento niya, lahat ng problema niya, kung sinasabihan niya. Hindi ko tanggap yung pagkawala niya dahil nung gabi na yun, ako yung kasama niya doon sa biyahe. So sa lahat na ng nangyayari doon sa kotse niya, lahat yun naririnig ko. Lahat yun na hindi ko gusto kong alam mo yun, yung distansya namin, napakalapit lang araw na. Hindi ko siya magawang kaprotekta. Kasi nahihirapan akong i-location. Hindi ko siya makita. Ayun nga. Bilis mo kami iniwan tol eh. Ang dami nating gagawin. Marami pa tayo pinag-usapan para sa pamilya, para sa iyo. Aga mo nag-sign off. Alam mo na wala. Yun lang mo masasabi ko. Kasi sila yun, hindi ko pa ho talaga alam. Blanco pa ho sa isip ko lahat. Kaya, yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Tol Ben. Ayan. Okay, kanina ay
dito na tayo. Si, ano pangalan nito? Si EA. Parang si EA Guzman lang ang dating. Ayan. Si EA ay ilang taon na? 12. Okay. Panganay, ano? Siya ang panganay niya. Ah. Kaya mo yan, EA. At magiging na matibay ang bibig mo at patuloy ka mag-aral, ha? Maging mabuting bata ka at balang-balik mo, balang araw, ikaw ang susunod na maging leader. Ayan. So, isunod natin, of course, kanina ay wala yung kanyang labing wife, no? Pwede na ba? Ang partner. Paano na nga ba ang pag-ibig? Dami ko lang pangarap.
picture. Paano na kami? Paano na kami wala nang tatanong sa amin? Maraming naloko sa'yo. Ano? Alam ko ngayon, masaya ka kasi maraming nagsipunta, maraming nagmamahal. Na yun yung hinahanap mong pagmamahal. Nahanap mo sa amin sa ibang tao. Bayan mo na lang kami ng mga ko. Sabi mo ko na pagkakayanin ko na wala ka na sa tabi mo. Ikaw na bahala. Mahal ka namin yung mga bata. Hindi ka namin makakalimutan. Hanggang sa huli. Maraming salamat, Ma'am Tonet, at naiintindihan namin ang iyong grievances. Muli ang aming walang pusong kasasalapa at condolences. Masakit pero kailangan tayo mag-control. Ngayon, isusunod na po natin ang kanyang butihing ina bago po tayo kumakulo sa ibaba. Si Mother Opela po, si Tita Opela. Napakasakit ang nangyari. Alayo ko sa kanya. Di ako makapaniwalang patay na siya. Anong sabihin dito na wala na siya katakot? Hindi ako talabi ko takbo niya sa hospital. Makakakayanin mo. Baka magpapigilan pa ang bleeding. Sabi ko na, sabi ng pa rin. Hindi ko akalain na papanood ko yung video. Isang panel lang pala. Ay, sumapa sa kanya. Inira nila talaga na mamamatay yung anak ko. Ano bang ginawa nila sa kanya? Nag-aalit na trabaho ng maayos naman lang ang anak ko. Para gamitin na yun sa kanya. Ang papay-pay na bata. Napakapagmahal. Kaya pala minsan nag-text sa akin na, Ma, sabi niya, mukhang hindi ako mabubuhay nung wala ka sa buhay ko. Sabi niya, mahal na mahal kita. Sabi niya, napaka-importante mo sa akin. Mama, I love you. Tuwing mag-usap kami, kahit nandun ng Sabado, last namin pag-usap, may I love you pa rin sa bandang mali. Nung malaman ko yung bagay na yun, parang gumuho sa akin lahat sa mundo. Lahat ginagawa ko, nag-upload ako, napapakahirap ko, mabigay ko sa kanya lahat ng tasya na rin na yun. Naibigay ko lahat ng gusto niya, tulungan ko ang pamilya niya. Pero, lahat na. Lahat ginawa ko, nagsikap ako. Nagtrabaho ko, nag-isa ko. Nawala sa kayo, nag-isa ko sa trabaho. Hindi ganun kadali may trabaho abroad. Pero tinis ko lahat. Magbigay ko magandang buhay sa anak ko. Marami kami plano actually. Titigil na siya sa
pag-ano sa pag-grab para may tumigil na siya sa pag-grab. Kaya lang, hindi pa yung pwede dahil meron pa kami pinabayaran amortization. Pero usapan namin pagka nabayaran na lahat yun. O kaya may makuha akong malaking pera. Magtitigil na talaga siya sa pag-grab. Bakit na rin ako parang na ako ninenervyos. Pero wala na lahat ng plano namin. Siguro, concentrate na lang ako sa mga bata. Tulong sa magitan. Yun na lang magagawa ko dito. Ang hirap. Pero nakakasakit. Mahal ako ng bata. Pag wala ng bata, pero lagi na lang yan nakahanap. Yung mama, laging nakayakap. Hanggang ngayon sa pagtanda, niloloko ko nga siya. Yung kasama na yakapin mo, hindi na ako matanda. May ano ka na, asawa ka na, sabi ko, matanda ka na. Pero ganun pa rin siya, ganun kalambing yung anak ko. Yung ngayon kahit may pamilya na siya, napakalambing pa rin sa akin. Talaga parang tumuon na lang sa akin sa mundo. Maraming salamat po, Nanay Ofelia. Talagang napakasakit, di ba? Sabi nga nila, dapat ang anak ang maglilibing sa magulang, hindi ang magulang ang maglilibing sa anak. Pero ang nangyari po ay mas hindi naman po nag-iisa ang kaso ninyo, marami pong nagaganap na gano'n. We will do our best to give justice for my son. Connect. Please, yung ano lang, huwag niyo yung bibitawan namin hindi siya magbigay ng justice. Kasi ako wala akong magagawa. Wala akong dito sa Pilipinas. Ayan. Hello. Okay. Talaga naman po dapat huwag din pong tigilan para makamit ang hustisya dahil na ngayon ay gumugulong pa rin, di ba? So, huwag po tayong titigil. At talaga namang dapat talaga siyang mabigyan ng justice. At hayaan po talagang marami po mangyayari po yan. I-wish lang po natin, i-design po natin, magaganap po lahat ng yan. Pero yun nga po, dahil ang aking sinabi, napakasakit po na talagang ang magulang ang maglilibing sa kanilang anak, iba pong klase talaga pagka po nangyari sa atin yung ganon. At tunay na hindi po yun dapat ang nararapat. Okay, at natapos na po tayo sa pamilya. Okay. Oh, itong apat ito, available na sila. Okay, meron pa kasing remaining dito. Itong so ano na natin, i-disregard na natin. Okay, yung tatawagin po natin, kung available po ito, nandito po sila, kung pwede po ay pumunta na lang po dito sa harapan at para magbigay po ng kanilang maikling testimonya para po kay Eric. Ito po unahin natin itong tropa po ni Sandy. Nandiyan po ba sila? Yung tropa po ni Sandy. Sa lahat, gusto ko pasalamat kay Lord sa time na ito. Salamat din, Rick. Tinipon mo kami. Kaso sa pagkataon ko. Then,
Yung nalaman ko yung bagay na to noon, yung 7, hindi ako makapaniwala talaga na naiyak ako. Habang nagmamaneho ako man, di ba, ng motor. Pupunas ako ng luha, hindi ko akalain talaga. Lalo na nung napanood ko yung video. Dahil nag-flashback sa akin lahat. Umpisaan ko noong 2009 nung nakilala ko siya dahil sa asawa ko. Nagkatrabaho kami sa Jollibee niya. Napakasipag talaga. Tapos may lakas na di umayaw. And maharot. Mas madumi sa station, mas masaya. Kung nandyan ka rin, alam ko nakatawa ka. Sure ako niya. Tapos matapang yan si Eric. Matapang yan. May time kasi na closing procedure, may nagsalita sa mic. Siyempre wala nang customer. Creepy talaga to. May nagsalita sa Jollibee, babae. Tapos biglang sabi niya, tara din, hanapin natin. Napamura ako siyempre. Gagi ka, pakatakin ako sa puso. Ganun siya ka-energetic, yun nga, makulit, maligalig. Tapos, ang daya mo rin, inunahan mo. Nagkasakit ako ng leukemia, may hiling ako sa kanya. Napaka-thoughtful niya. Hindi ko akalain, niluluto niya naman. Nagkataon kasi na kasakay sa kanya yung idol ko. Alam niya yun, si Abaddon, 187 Mapstas. Tapos, mga ilang araw, sinasama niya ako. Hindi niya naman sinasabi, tara din, sama ka. Road trip lang tayo. Alam niyo ba yun lang? Pumunta kami ng Malabon. Pumunta kami ng Malabon. Sama ko daw yung anak ko si Abaddon. Yun din ang galing. Maya-maya, nandun ako. Parang wish ko lang. Yun nga, yung idol ko. Hindi siya nagpabayad, nag-consume ng oras niya. Then, yun, parang mapagbigyan ako. Ganun ka, si Eric, na kaibigan. Kung kilala nyo lang talaga siya, nakasama ko yan ilang taon. Then, pagdating sa customer talaga, kung ano yung dapat niya makuha, yun yung ibibigay niya. Hanggang sa huli. Kaya yung, hindi niya nilet go kasi i-deliver niya lang sa bahay. Then, kami lang bahala. Pahinga ka na. Kami lang bahala. Malamang kung nandiyan ka sa sure ako nandiyan ka, tinatawanan mo. Then hanggang sa muli, makikita tayo rito. Saglit na lang. Salamat. Maraming salamat, Sandy. Yan ang samahan, at talagang tropa. Mga dating na tropa. Okay, ang susunod naman natin ay yung grupo ni, kung nadidyaan itong si June. Tama ba ito? Papa June ba ito? Okay. Tatay, tapos na ba ito? Hindi pa eh. Yung Papa JM. Marami siyang Papa. Yung Papa JM naman, yung si Papa John kanina, yung nadigaan, anong Papa? Anong Papa? Nadigaan. Huwag natin isama si Papa, Ganun ka-dedicated yung tao. Papa Raul, okay. Marami siyang Papa. Ito naman Papa June. Nandiyan ba si Papa June? Papa June. Wala, okay. Si Papa JM naman. Papa JM. Wala din. Okay. Si Sir, Major. Major GK. Okay. Nandiyan ba siya? Wala rin. Okay. Kasi nakalista kasi. So, ibig sabihin na Ayun, yun. ito na lang tayo. Dako na tayo dito. Pumunta kami ng Malabon. Kay Nico naman tayo. Nandiyan ba si Nico? Kabrad si Nico. Okay.
kababata ko siya. Kami nila Mark, maliliit pa lang kami alis. Sabay kami magkakasama kami sa court, sa puto, sa mga kalokohan. Madalas kami sa bahay nila, madalas din siya sa kami. Sabay kami nagpunta ng music, magkakabata. Tapos, nagkahiwalay kami ng matagal na panahon kasi nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya hanggang sa last year lang parang nag-reunion kami nila Mark, nila Reynald. And nakita ko yung post niya nito lang May. Sabi niya, 1 year na pala. Ang caption na niya doon, sana palagi tayong bata. So, yun nga, biglang napaisip ako na sana lagi lang tayong bata, wala nang isip, masaya lang lagi. Doon nangyari sa ano, sana makamit natin yung station kasi hindi talaga makatulungan. So sabi ko nga, nauna ka lang pero makikita-kita rin tayo doon soon. Sa ngayon kami muna dito. Gagabayin namin yung mga anak ko ng mga maliliit pa, mga maliliit din yung mga anak ko. So, sama-sama. Ingat ka doon. Magkikita rin tayo. Salamat. Maraming salamat po. Okay, ang sunod naman natin para at least move on. Moving on to Margie. Ayan, sa another kababata. Margie. Inano ko na po yung tanggapin natin yung flower kasi ang next segment po natin, ang next portion natin ay ang flower opening. So tanggapin natin po yung flower. Ano po, para mamaya. Pero hindi ko alam kung paano magsisimula. Kababata namin, kumpare ko, sinaanak ko yung si EA, ay si Yuri. Pag-grab ko rin siya, ate. Pag-upper ko rin siya. Tapos ano natin, MBS before. Si are you siya yung tao. Responsable pa. Mabait na kaibigan. Sobra. Wala akong masabi. Walang perfectong tao. Pero parang isa siya sa perfect. Nung binalita sa akin ng mama yung nangyari sa kanya, hindi ako makapaniwa. Akala ko, aksidente na yun. Pero yung nalaman ko yung totoong nangyari, parang hirap tanggapin kasi kapatid na namin yun eh. Bunso na rin namin siya. Literal sa pamilya namin. Tuwing dadaan siya sa bahay, sa tapat ng bahay, bubusigan ko yan. Every time na makakasalubog niya, kami bubusigan ka. Ihinto at ihinto yan. Isang tawag lang sa kanya. Isang text lang sa kanya, basta available siya. Hindi siya humihindi sa amin.
Pero, paano pero gumagawa at matulungan sila? Gagawin ko kung kaya ko. Alam ko naman nandiyan ka pa rin para gabayan sila. Wala nang mag-aalit kila tita. Kasi sila tita po, nasa amin, tapos umuwi ng Cavite, tinatawagan ko siya. Nakontak ko siya, para siya maghatid. Hindi lang niya ihahatid kung saan, ihahatid pa niya yung sa bahay mismo. Hindi niya tinatanggap kung may extra bayad sa kanya. Every time na magpapadrive kami sa kanya, tapos bibigyan ko siya ng kape or ganyan, ayaw na gusto niya, iuwi na lang niya para sa asawa niya. Kaya na nga. Alam ko, masaya na dyan. Saan ka man nandun? Sana mabigyan siya ng tamang hustisya. Kung gusto mo kami niya ikatanong dapat para sa kanya. Malamang ka namin, Ika. Alam mo yan. Ikaw po. Maraming salamat, Ma'am Margie. Ayan, isa pang kababata na isa ring kapatiran ng ating tatawagin. Ito ay walang iba kundi si Angelo. Nandiyan ba siya? Angelo. Hello po, ako po si Angelo, si Rusty po sa wala po yung mga masasabi dito kasi napakabalik na tao po. Pero siya po yung umilit sa akin pumasok ng prat. Kababata ko po siya. Ang dami niyang binigay sa akin ng aral ng buhay. Bukod sa nauna akong nagkaroon ng pamilya sa kanya, dahil magkababata. Marami mga advice sa akin. Tulong financial, minsan na, bibigyan niya ako. Pero never siyang naningil. Na kahit alam niyang meron ako ng bayan. Hindi na. Lagi siyang ganun. Malupit siyang kaibigan, napakatindi. Para siyang si Papa eh. Hindi ko alam kung kailan ka ba susunod. Kaibigan, ito mga kababata, ako po kasi kung pero ako, maloko lang po ako, pero mas matatalino kasi sila eh. Kaya lagi na akong bumabasa sa kanila. Go with the flow, kumbaga. Kung saan kami abusin ng buhay, nandun lang po kami. Pero ang pinakamatinding tinuro niya sa akin, bilang kaibigan, bilang kapatid sa tao-damaki at sa normal na buhay, laban lang ng patas. Kung saan tayo dali ng tamang buhay, doon tayo lulungkot. Masaya ako sa nangyari sa kanya. Isa ako sa pumapalakpak sa lahat ng nangyayari maganda sa buhay niya. Sa lahat ng kaibigan ko, mostly sa kanila. Sobrang proud ako. Napakalaking saludo kay Eric Songo. A.K.A. Reke ang sinugaw ko. Siya yung dahilan kung bakit ako naging proud niya tapos iniwan niya ako sa proud. Kasawayan niya. I love you, Tol. Salute. Love you. Lagi ka sa buhay namin sa puso. Thank you.
makahabol dito sa tinatawag nating eulogy testimonial. Mamaya po sa flower offering, lahat po lang hindi nakapagsalita. Ibulong niyo po yan sa kanya. Yun po ang chance natin dahil hindi tayo nabigyan ng chance na magsalita nito sa eulogy portion ay mamaya po sa flower offering. Kaya po yung mga bulaklak po, kumuha po tayo ng bulaklak bilang mag-participate po tayo sa susunod na portion. Nandiyan po yung bulaklak sa gilid, huwag naman po tayo tatanggi sapagkat ito na po yung last. Opo, na kung saan ay makikiisa tayo para kay AR. Okay, ang uli natin tatawagan last but not the least, ang isa sa mga kababata, kabady, kasama niya all throughout, di ba? Na walang iwanan ng kanilang sumpaan. Ito na po, si Marky. Puro nag-iiyakan sila, nakakayak din. Siyempre, kwento ko muna yung pinaka-umpisa. Bakit ko siya bakit siya tinuturing kong bunso? Ang hirap kumanta. Una, nagkakilala kami yan. Bagong lipat pa lang sila tita rito. Ano siya, rich kid kasi sila eh. Tinuturing namin silang rich kid. Kasi, siya ang unang nagkaroon ng bisikleta. Parang, kami lahat madungis, pero siya parang lagi bagong ligo. May mga ganun. So kami, dumadaan kami rito, parang inag kami sa kanya, inag kami. Kasi nga kami parang may skit eh. Tapos one time, nagkaroon ng bisikleta yung kapitbahay namin, kaibigan ko rin. So, naghiraman kami. Pagbaba namin dito, ayaw niya ang padaanin. Parang hindi, dapat tungkol sa taas kasi tagababa kami, tagababa kayo. So yun, nagkakilala kami sa una, mag-aaway kami. So kami, hanggang sa kami na, dumating yung time na nakasal namin siya, pabalik-balik kami. Naglabas siya ng kutsilyo, kahabulin kami ng kutsilyo. Siyempre, takot kami. Tapos yun, dumating yung time na nangailangan ako ng kasama sa basketball kasi nag-basketball ako. So siya yung parang, siya mismo nag-approve sa akin. Sama ako, basketball tayo. Kasi, bababa ako rito, wala akong choice eh, nadaanan ko eh. Sige, sama ka na. Hanggang sa yun na, tuloy-tuloy na. Moving forward, si tita kasi, nung time na pag may trabaho na ako, sabi sa ni tita, Marto, mo naman ng diskarte sa buhay siya. Hindi marunong maghugas, hindi marunong magluto. Pero marunong siya magluto ng pancit canton. Yun lang kaya niya lutuin, yung time na yun. Siguro way back there, 2007, mga gano'n, so sobrang tagal na rin. Basta 17 years old ako doon, so nakapag-Jollibee ako. So sabi ko sa kanya, sige, gawa ko ng resume. Ako pa gumawa ng Ako pa gumawa ng resume. Yung resume ko, binopia ko lang, binigay ko sa kanya. Pinagta ko lang yung pangalan, tapos yung mga details. Tapos yun, pinag-apply ko siya sa Jollibee. Sino yung mga taga-Jollibee dito? Wala na yata, no? Taga-Jollibee, yan, taga-Jollibee. So ako yung unang nagturo sa kanya kung paano kumayod. Nadiskarte sa Jollibee, pagsakay ng jeep, yan, ako nagturo sa kanya. Tapos yun, moving forward ulit, mga kalokohan, pagtambay kami rito, meron kaming tinatawag na grupo, hindi to fraternity, pero kalokohan lang namin. Tawag namin doon, Bato Bubongga, kasi makulit kasi yung tropa namin din, mga taas eh. Nagpapato sila ng bubong sa North Olympus. Pag nakapato ka ng bubong, takbo tayo. Pag nakataas tayo, kasama ka na sa grupo. Ayun, at sabi sa, ayun, naging biktima rin namin si Ian, si dati nun. Dahil kay Angelo, sabi ko, si Ian, sama natin, batuin natin yung bubong. Nang babatuin yung bubong ito. Pero malilito ba ito lang? Hindi naman yung sobrang laki. Ako, lalabas siya, parang galit. Sino yun? Alam niya, pre, pinagpapato sa inyo, sama ka, tabulin natin. Pagdating namin sa taas, pre, sali ka sa grupo, magpapato tayo ng grupo, tayo. Kaya lang pa ilang papato eh, wala mo na kayo. Ayun ang mga kulit na namin, makakit kami ng puno, kahit saan. Minsan, lalabas kami ng bahay, nakayapak lang kami, mag-basketball. Lahat ng araw-araw, magkasama kami yan. Pagbuo ng banda, kumakanta kami, tambay kami doon, inom kami rito, inom kami doon. Hanggang sa natuto na kami ng mga pagpapanap buhay na naghahanap kami ng mga makakain sa gilid-gilid.
yung mga tanim, yung mga ito, gabi. First time niyang magluto rin talaga ng lutong bahay eh. Tinuruan ko siya, pre, ikaw magluto nito, tuturo ko lang sa'yo. Bumili kami, gata lang, ang pera namin, pambiling gata lang. The rest, kuha-kuha na lang ako sa saan, mga tanim-tanim. Yan, sabi pa kanya sa akin, marami daw siyang gustong gawin sa buhay. Kasi naman, syempre, ito, okay ng bahay, saka yung favorite na car niya, wala kasi dito yung picture eh. Yung sa t-shirt na ginawa ko, nandun yung favorite car niya. Yung tawag ng puti. Sports car din eh. Nakulay puti, 2 doors. 2 doors. Yun. Moving forward, kaya ako naging tinuturing na kapatid niya, sabi niya sa akin, pwede pa kita maging kuya. Kasi, yung airbat ko, eto, nasa yung box na. Yung airbat ko kasi, wala si tita. Sabi niya, tita, ikaw na lang po yung pangalawang nanay ko kasi mami, wala dito eh. Siyempre, warm welcome, lagi nasabi si ER, kahit tinuturing siyang nanay. Kapatid ko, malapit ka nagkakaroon ng conversation, ganun din. Kaya ikaw na lang yung panganay kong kapatid kasi wala na yung panganay kong kapatid eh. Tapos ako naman, sabi niya, wala na yung kuya ko eh. Pwede ba ikaw na lang kuya ko? Hindi naman kasi mahirap yung pinapagpapa. Kasi simple lang naman, ituring mo na isang kapatid eh. Yun. Eksakto man ka. Ay lang, wala na akong ibang sabihin. Gusto ko lang, sana, makawa natin yung totoong hustisya. Yun lang, para kayo si Boss Eric, Tol, Puso. Maraming salamat. Okay, no? Talagang ramdam na ramdam. Nandun yung sinceridad, ano? At talagang hangad naman natin lahat ang talagang makuha yung justisya. At ibibigay po yun. Ayan, ang susunod na portion po natin ay walang iba kundi ang susunod na portion po ay ang tinatawag na flower opening. Sa flower opening po, ito po ay ang lahat po, una po ang first family, kasunod po yung mga kamag-anak incorporated, and then of course yung relatives, and of course, followed by mga friends, and mga extended, lahat. Kasunod po. Wala po dito ay iikot po tayo ng parang clockwise, one at a time. At yung bulaklak po na hawak po natin, ilalapag po natin dito sa kanyang sa ibabaw po, yung portion dito sa may lower part, ayan. Diyan na po natin ilalagay. Huwag naman ilalagay po huwag na tayo maglalagay doon sa parting upper, yung sa may mukha niya. And then mag-uusal po tayo ng dalangin. Ang dalangin po natin ay ibulong po natin sa ating sa kanya. Tayo lang po ang nakakaalam nun para bang kung meron po tayong nararamdaman, conviction po ito yung may nararamdaman po, may mga sakit kayo, matagal lang nasa inyo, hindi kayo gumagaling-galing, ito po yung conviction, depende po sa inyo, ibulong niyo po sa kanya at ipadala ninyo. Sabi mo, yung sakit mo ito, sana Eric, galing mo para ako ay galing. Depende po yung sa paniniwala o yung tinatawag na conviction. Yung iba po kasi, may nangyayari kung gumagaling talaga sila. Pero if not, hindi po kayo naniniwala, huwag natin itong gawin. Amen po ba? Huwag po natin gawin. Okay. Ito po ay ang background. May background tayong music. Either music from from somewhere. Pero kung magbigay ng production number, yung mula sa pamilya o may music, talagang may magbibigay po. Depende po sa inyo. Kasi habang nakapila lahat may kumakanta wala na kakanta, okay? Okay, sige. Original composition naman pala. Sige po, umpisahan na natin mula sa pamilya. Okay, maraming salamat Panginoon sa pagkakataong ito. Dalangin ko sa portion na ito, ang flower opening, ay magsilbi kalakasan. Kagalingan una sa pamilya, pangalawa po sa mga kamag-anak, and then kaibigan, at sa mga extended friends and relatives. Nawa po ay patuloy po silang
Nawa po ang dalangin namin ay ang iyong kalikasan at iyong kapayapaan ay patuloy na sumaanin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So, pila na po ang first family. Una po yung asawa, ang mga anak. Susunod po ang parents, mga ano po, mga pamangkin, lahat, and everything. Yung mga wala pa pong bulaklak, pwede po kumuha sa gilid para maubos po yung mga bulaklak na yan. Pila na po tayo, pila na. Pila na po kayo. Pila na, pila na. Si Jomel. Jomel, bakit? Meron ka na?
Ang bukas ng binuo natin kumuhusay sa gabi. Salamat sa mga araw na ikaw ang aking kalungan. Sa pag-ibig mong wagas na walang katapusan. Naging halika ng buhay, gabay sa bawat hakbang. Kahit sa maikling panahon, ako'y pinapala ng lubusan. Ngunit ang puso ko ngayon ay tila ba naliligaw sa mundong kay dilim. Pangalan mo ang isinisigaw. Bukas kung ang pag-ibig mo ang tanging huling hiling. Bigla kang kinuha ng langit. Iniwan akong mag-isa sa kawalan ng iyong tinig. Puso ko'y nagdurusa. Salamat aking mahal sa pagmamahal mong tapat. Kahit masakit, ang alaala mo ay higit pa sa sapat. Di ko nalasayamin tuwing sasapit ang gabi. Hahanapin ang iyong mukha sa bituin nagniningning. Ang paglisan mo'y sugat na hindi na maghihilom. Ang pag-ibig ko sa'yo sa puso ko'y babaon. Ikaw ang aking kahapon, ang ngayon at ang bukas. Kahit ang lambing mo ay tuluyan ang lumipas. Bukas kung wala ka na sa piling, ang pag-ibig mo ang tanging huling hiling. Bigla kang kinuha ng langit. Iniwan akong mag-isa sa kawalan ng iyong tinig. Puso ko'y nagdurusa. Salamat aking mahal sa pagmamahal mong tapat. Kahit masakit, ang alaala mo ay higit pa sa sapat. Magkikita rin tayo sa dulo ng walang hanggan. Doon ay wala ng luha. Ay pupunasan, yayakapin ka na mahigpit. Hindi na
sa dilim. Alaala natin unti-unting bumabalik sa pag-ibig. Ang bawat halakhak, ang bawat lihim na ibinahagi, yun ay baon ko na lang sa gitna ng hapdi. Hindi pa rin makapaniwala na ika'y wala na. Ang upuang bakante tila naghahanap pa ng iyong presensya ng tinig na payapa. Sana sa gabi ng buhay ay kayapa na. Bigbig ang pagmamahal na sa puso'y iniwan ng kapatid. Kahit malayo ka na, hindi na kita. Hello po? Wala na po ba mga hapon? Nag-tower opening po Hindi po yung nahapon kay AAR. Okay na po? Sa puso ko Kung wala na po, ay tayo po ay mananalangin. Panginoon, nakikinig ka sa aming mga pagsusumamo, matagpuan namin sa aming kalungkutan ng pang-alo ng iyong anak, kasiguruduhan sa pagdududa at lakas ng loob upang malagpasan namin ang mga oras na ito. Panginoon, si ER o si Erica Robert Songko ay wala na kayong dito sa makalupang tirahan at naiwan ang mga nagduluksa sa kanyang pagkawala. Ipagkaloob mo na mapangalagaan namin ang kanyang alaala, kailanman ay walang hinanakit sa kung ano ang nawala sa amin o walang pagsisisi sa nakalipas. Ngunit laging may pag-asa sa iyong walang hanggang kaharian kung saan magkakapiling kami muli. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Okay, sa pagkakataong ito ay tinatawagan ko ang isa sa mga miyembro ng pamilya na representante para po dun sa tinatawag natin yung portion ko na to ay expression of gratitude o pasasalamat po sa lahat po ng mga taong nakatuwang ng pamilya mula day 1 hanggang sa ngayon. At of course, kasama po rito ang announcement kung ano po ang magiging ganap na activities bukas, anong oras ang departures, ano pa po mangyayari, ano ang color coding, yung susutin ng mga kamag-anak incorporated and the rest. At yun po, sa lahat po ng lahat ng mga nandito, ang walang hanggang pasasalamat po ay ipapaabot sa inyo. Mula po sa representative ng pamilya. So tinatawagan ko po yung kanyang, of course, ang kanyang may bahay, di ba? Ang kanyang partner, na walang iba publicity. Ayan, before anything else, meron po tayong panawagan dito, bibigyan natin ng daan. Sino po ang may sasakyan na BIOS, NIO rather, 8089 ang plate number. So, BIOS na nakaharang daw po, kung pwede daw po ay pakiusog-usog o magkaroon po tayo ng adjustment para mag-giveaway po tayo sa sino man po na harangan nito. BIOS po, ang BIOS po ay plate number 8089. NIO po, NIO 8089. Okay, ayan, tinatawagan ko po ang nag-iista, the one and only, the loving wife forever. Bibigyan din natin si mother ng chance, pero ikaw na muna.
Hello po sa lahat. Maraming salamat po sa nagpunta po ngayon. Gusto ko lang po magpasalamat. Hello. Gusto ko po lang po magpasalamat sa mga tumulong po na hindi niyo rin po ako pinabayaan. Ginaid niyo po ako sa pag-uwi ni ER, ni Bunso. Maraming salamat po sa mga nagbigay, financially, mga pagkain po na ginagamit namin dito. Maraming salamat po. Tsaka po, bukas po, sa simbahan po is 9 AM po. Aalis po dito ng 8:30. Yan na po. Salamat po. Si Mother, tawagin na po sabihin. Para sa mga kamag-anak. Baka may sasabihin na sa mga ng kamag-anak. Sa listeners sila. Thank you po sa lahat ng mga nakikiramay sa amin sa araw-araw. Salamat din po sa mga tunay na pagmamahal na binigay ninyo sa anak-anak po. Yun lang po, wala po na po sa sabi. Thank you very much po sa lahat ng mga lagi pumupunta bumisita sa mga anak ko. At walang very deep love na binigay nila sa anak ko. Thank you. Walang support silang pasasalamat sa inyo. Okay, nabanggit na po na lahat, no, yung kanilang malamang pasasalamat. Of course, lahat po ng mga kamag-anak incorporated saan man kayo nang galing, di ba? From north to south, from east to west, marami din po salamat. Okay, tayo po ay nasa panghuling na ito na po ng ating portion. Tayo po lahat ay tumayo. May we request everyone to stand up para sa closing prayer po natin. Panginoon namin Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Ikaw po ang dahilan ng aming paghihirap. At sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Kaya sa alabok kami nang galing at sa alabok din kami muling babalik. Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo, nagmamakaawa. Kalugtad mo po ang kaluluwa ng aming namayatang si ER na pumanaw sa mundong ito at nananatiling nasa sayo mga kamay ang kanyang walang hanggang kapayapaan. Ito po ang aming samot na namin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak at aming tagapagligtas na si Jesu Cristo. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Ayan. Okay, pwede na po tayong umupo at dyan po nagwawakas yung tinatawag po na special tribute po ito. Kumaga sa St. Peter po, ito po yung St. Peter special tribute ang tawag ko po dito. So, Ay, meron pa pala akong salamat. okay, may nakakabol na pasasalamat si Mother. Mga pala maraming salamat sa sipag, sa tulong, sa pag-asikaso sa lahat-lahat kay Macri, kay Sandy at kay Mark. Maraming salamat sa inyo tatlo. Walang kapangguran sa pagtulong. Thank you very much. Again, mula po sa akin, na inyong lingkod, ako nga po pala muli, si Elmer Antonio po ako, aka Taratita po, kilala po ako sa industriya ng entertainment bilang si Taratita. At ang aking programa po ay makikita niyo po sa Pinoy Extreme Channel, Pinoy Extreme Cable Channel, ang Signal 106 at saka Sky Cable 217 po ito. At live streaming po tayo sa FB at sa YouTube channel. Ito po ang Euro TV Philippines.
every Monday po tayo 5 to 6 p.m. And of course, ay ang ating meron din naman po tayong mga sarili naman po nasa DCRH tayo, and of course sa DCMP, meron din tayong dati ay nasa DWSS. Again, maraming salamat po at muli, isa pong maganda, mapayapa at matahimik na gabi po sa ating lahat. At yung mga iba po sa inyo, kung meron po kayong, sino po rito ang may St. Peter Lifeline? Ayan, yung mga may problema po sa St. Peter, pwede ko po kayo i-entertain habang nandito po. Habang nandito po ako, at kung ano po ang problema ninyo ay lukasin po natin yan. And then sa lahat po ng gusto magkaroon ng lifeline ng St. Peter na kung saan ito po ay bawat pamilyang Pilipino po ay dapat magkaroon nito. So bakit ito po ay talagang makamasa at kumbaga sa ano ay insurable, kumbaga sa ano transferable, and kumbaga sa ano ito ay para sa lahat. At meron pa tayong kung may problema po sa tinatawag na money back, na nagbayad po kayo dati at may konting na-encounter kayong problema, nandito po tayo para lutusin po ang inyong mga problema. Again, isa po maganda at mapagpalang gabi sa inyo lahat. Alaala natin unti-unting bumabalik sa paningin. Ang bawat halakhak, ang bawat lihim na ibinahagi. Ngayon ay baon ko na lang sa gitna ng hapdi. Paalam pre, last night na to. Ang upuang bakante tila naghahanap pa ng iyong presensya, ng iyong tinig na payapa. Sana sa kabilang buhay ay payapa ka na. Bibitang pagmamahal na sa puso'y iniwan mo, kapatid. Kahit malayo ka na, hindi na kita Shoutout kay Asyong Salampas TV at saka sa nagpa-vlog. Ano pangalan niya, sir? Andin TV, yan, shoutout na rin. Yo, shoutout ka. Shoutout. Sige. Check lang natin dito para makuha ng lahat. Sir, sulyap lang sir ha. Maalala to.
karami nagmamahal sa'yo, pre. Okay, time check. 10:53 PM. Last namin ni ER. Last na to, pre. Stars are falling tonight, stigmatized, shit I'm Ito po sila yan.